Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw pong muli sa inyo mga kapatid. Salamat sa Panginoon pagkat panibagong buhay, lakas ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sa pagising natin sa umaga, tayo'y napakainam na magbulay-bulay ng kanyang salita. Katulad ngayon, ang ating pong pagbubulayan ay sa Isaiah 41 verse 13. Ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Ang title po ng ating pagbubulay ngayon ay Huwag kang matakot, sasamahan ka ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon ng kaguluhan, kahirapan at kawalan ng katiyakan, isa sa pinakamadalas na nararamdaman ng tao ay takot. Takot sa bukas, takot mawalan, takot magkasakit, at marami pang iba na kaugnay sa takot. Ngunit, sa gitna ng lahat ng ito, may isang pangakong paulit-ulit nating naririnig sa Biblia. Huwag kang matakot. Hindi dahil wala ka ng panganib, kundi dahil kasama natin ang Diyos. Sabi nga doon sa Isaiah, mismong si Yahweh ang nagsabi, ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Huwag kang matatakot at tutulungan ko kayo. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang tatlong katotohanan nagbibigay ng lakas sa atin batay sa talatang ito. Una, ang Diyos ang ating personal na Diyos. Sabi doon, verse 13, ako si Yahweh na inyong Diyos. Hindi lang siya Diyos ng langit at lupa, Diyos natin siya. Handang umalalay, pumatnubay, saan man tayo pumunta, siya ang ating gabay. Siya ang ating tagapagligtas. Ang kanyang relasyon sa atin ay personal at tapat. Hindi siya malayo. Siya ay ama na nagmamahal sa kanyang mga anak. Sabi nga ng Ezekiel chapter 36 verse 28, kayo ay magiging akin, sabi ng Panginoon. At ako'y magiging inyong Diyos. Wow, very personal. Sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay ating personal na Diyos. Kapag alam mo ang Diyos mo ay personal, hindi mo kailangang matakot. Alam mong may nagmamalasakit sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos. Napakainam pagkat ang Diyos ay ating personal na Diyos. Ikalawa, doon sa talata na ating nabasa, ang magpapalakas sa inyo. Sa verse 13, na ibig sabihin, ang Diyos ang pinagmulan ng ating lakas. Hindi ito galing sa ating lakas. Galing ito sa Diyos. Sa tuwing tayo nanghihina, ang lakas ng Diyos ay sapat upang tayo'y patatagin. Kahit tumarap tayo sa anumang problema, anumang pagsubok sa buhay, dahil siya ay magbibigay sa atin ng kalakasan, kaya nating harapin ang anumang pagsubok, ang anumang problema na darating sa ating buhay. Pagkat ang ating Diyos ang magpapalakas
sa atin. Sabi nga ng awit 28 verse 7, ang Panginoon ay lakas ko at kalasan. Kung pagod ka na, kapatid, kung pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa, humingi ka ng lakas sa Diyos. Siya ang magpalakas sa mga mahihina. Hindi niya hayaang tayo ay nakabagsak. Hindi niya hayaan na tayo ay talunan. Gusto niya nakasama tayo sa parada ng tagumpay because our God is a God of victory. Salamat sa Panginoon. Maaasahan natin ang Diyos natin ay buhay na handang magbigay ng kalakasan sa panahon ng anumang problema at pagsubok sa ating buhay. Amen. Isa pa ay doon sa talatang ating nakita ay sabi doon, verse 13 uli, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Wow! Salamat sa Panginoon. Ano po, ang Diyos ang tutulong sa atin sa bawat laban. Hindi lamang siya nanonood mula sa langit. Siya mismo ay nakikialam at tumutulong sa atin. Hindi niya tayo iiwan sa gitna ng laban. Amen. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga sabi, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Anumang laban ito na buhay, hindi niya tayo iiwan. Mahirap man ito, sa iyong palagay, sa iyong sarili, hindi niya tayo iiwan. Pagkat ang Diyos natin ay hindi mang-iiwang Diyos, kundi siya ay handang tumulong, kumalinga, mag-ingat sa kanyang mga anak. Sabi nga ng awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Opo, siya po ang ating kanlungan. Sa panahon na tayo nahihirapan, sa panahon na tayo naiinitan, sa panahon na tila ba iba ang ating nararamdaman, mayroon tayong kanlungan at siya ang magbibigay ng kalakasan at anumang pagkakataon na mangyari sa atin, ang Diyos ang sasaklolo sa oras ng kaguluhan. Yes, kapatid, kapag pakiramdam mo na mag-isa ka na lang, alalahanin mo, kasama mo ang Diyos at siya'y tutulong sa iyo. Mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo ang tatlong ating pinagbulay-bulayan sa umagang ito. Ang Diyos ay Diyos mo. Siya ay personal na Diyos. Ang Diyos ang iyong lakas. Hindi ka mag-iisa. Ang laban mo ay laban din ng Diyos. Ang Diyos ay tumutulong sa iyo. Huwag kang matakot. Huwag kang magulumihanan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa ang siyang tutulong sa iyo upang maranasan maranasan ko ang tagumpay. Dahil ang Diyos ang lakas natin at sandigan. Hanggang tumulong sa lahat o oras ng kaguluhan. Salamat sa talatang ating pinagbulay-bulayan ngayon sa umagang ito na ang sabi, ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Kapatid, samahan mo ako sa ating pananalangin. Ama naming Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat dahil ikaw ay aming Diyos, personal at mapagmahal.
Ikaw ang aming lakas, at sa bawat takot at pangamba, ikaw ang aming tagapagtanggol. Tulungan mo po kami na magtiwala na sa kabila ng unos, nandyan ka upang umalalay at tumulong. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Huwag mo kaming pabayaan sa buhay na ito. Ito po ang aming iniling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen.